Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Mo Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, malapit na ang Pasko. Game ka na ba? Alam nyo bang may mga paraan para mas maging game or mas maging masaya sa darating na Pasko? Good news! Mamaya, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa darating na Pasko. Sa ating episode na Do's and Don'ts for Christmas. Pag-uusapan din natin ang iba't ibang paraan para mas maging pagpapala sa iba. Pero bago ang lahat ng yan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa Tulong Ko Pa sa Mo Global. Kaya imbitahin nyo po ang inyong mga loved ones, ang inyong mga kaibigan na manood po ng Tulong Ko Pa sa Mo Global on TFC. pero again, bago tayo dumako sa Pampagana segment, may special announcement kami sa iyo. Celebrate Christmas season sa Bistro Filipino and experience all-you-can-eat lechon de Cebu with other dishes like pinakbet, Pinangat na pampano, steam okra, ampalaya, eggplant, sinigang, kaldereta, pansit bihon, kare-kare, at baliwag lechon manok. Every Friday po yan, Saturday and Sunday. Kaya for reservation, tawagan po ang numero 623-736-7655. or bisitahin po sila sa 1559 E. Amar Road, West Covina, California. Pwede ring tumawag para sa inyong mga catering or delivery. Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life, or in this case po, one story can change your life. simulan muna natin yan. Ito, yung ating Tulong Pampagana ngayon ay tungkol sa mga palaka. Yan. Okay, makinig po kayo mabuti. Maganda po yung kwentong ito. Alam nyo, may 5 palaka na nakaupo sa isang malaking dahon ng water lily. Masayang-masaya silang nagkwekwentuhan nang bigla na lang nagdesisyon ng isang palaka na tumalon. Ang tanong, ilang palaka ang natira sa malaking dahon ng water Yan, lily? sige po, pag-isipan nyo pong mabuti dahil importante po ito pag-uusapan natin at importante yung sagot nyo sa tanong po ni Ma'am Abilene. Oo, so ilang palaka? Kung ang sagot ninyo ay 4, pasalamat kayo sa inyong math teacher. Pero mali po ang sagot ninyo. So, para masagot ninyo, uulitin ko na naman ang kwento, ha? Makinig mabuti. May 5 palaka ang nakaupo sa isang malaking dahon ng water lily. Masayang-masaya silang nagkwekwentuhan nang biglang nagdesisyon ng isang palakang tumalon. Ang tanong, ilang palaka ang natira sa malaking dahon ng water lily? So ngayon po, dahil inulit na po namin kwento, ano kaya ang sagot nyo? Hindi po ito test about math. Test po ito about life. And the correct answer is 5. Opo, 5 po ang nakaupo sa water lily na dahon. Kasi nagdesisyon lang namang tumalon yung isang palaka. Pero hindi pa siya tumatalon. Yan, siguro tanong nyo, anong po matututunan natin dito? Isa-isayin po natin ang pwede nating matutunan na pwede pong magpaganda ng ating buhay. Lesson number 1. Number 1, deciding and acting are miles Yan, apart. totoo po yung pagdedesisyon daw po at saka yung paggawa o pagkilos, pag-aksyon sa isang desisyon ay napakalayo. Pag-isipan niyo po mabuti. Gano'n na karaming bagay ang dinesisyonan nyo pero hindi nyo pa nagagawa. Sample, ilang beses na kayo nagdesisyong magpapapayat kayo. Hindi pa rin kayo payat. Ilang beses na kayo nagdesisyon, sabi niya mag-exercise kayo araw-araw, pero hindi pa rin kayo nag-exercise. Yun po kailangan maunawaan nyo. Iba ang pagdedesisyon, iba ang paggawa ng aksyon. Oo, nagdesisyong mag-aaral na, hindi naman nag-aral. Nagdesisyong mag-aasawa, manliligaw, hindi naman ginagawa. Sabi nga ni Harvey Mackay, ideas without action are worthless. Totoo po. At napakarami po sa atin, napakaraming ideas. Gusto niya magsimula ng bagong negosyo. May idea ka. Pero hanggang ngayon po, walang nangyayari dahil panay idea ka, wala ka namang ginagawa. So napaka-importante po. Iba ang dinidesisyonan, iba ang ina-action. Dagdag pa ni Peter dun, you are not what you think. You are not what you say. You are what you do. Totoo po, dahil po nagsasabi, ay, ganito ako, mabait ako, gagawin ko to, ganito. Pero kung minsan po, galing lang po sa bibig. Hindi po.
basically po, gaganda ang buhay nyo, magbabago ang buhay nyo, hindi dahil sa iniisip nyo, sinasabi nyo, kung hindi dahil sa inyong ginagawa. Oo, minsan parang yung nakasakit sa atin, gusto nating patawarin. Gusto lang natin. O nag-decide lang tayo, pero hindi naman natin. Pero nung oras ng patatawarin, Inaksyon. hindi mo tinuloy. So, baliwala rin po yan. Yes, sabi nga ni John Maxwell, the secret to your success is determined by your daily agenda. It all comes down to what you do today. Linaw po ha. So, ang importante po, ano yung ginagawa nyo, hindi lang yung sinasabi nyo, hindi lang yung dinidesisyonan nyo. Okay pong sabihin, Yes. okay pong desisyonan, pero dapat wag tayo hinturon, dapat ginagawa natin. Often, just by taking action, by doing something about a situation, can relieve the stress and help correct the situation. So, sana mula sa araw na to, gawin na po natin yung dinesisyonan natin. Lesson number 2. Don't just listen, understand the difference between knowing something and truly understanding. It is that you have different yung meron kang knowledge but not grasp its meaning. So, napaka-importante po, matuto po tayong makinig at unawain. May mga pagkakataon po tayo, nakikinig tayo, pero di natin inuunawang mabuti yung sinasabi. Gaya po nung tanong namin kanina, may 5 palaka, nag-decisions tumalon yung isa, ilan natira? 4. May punto po, pero pag-iisipan niyo mabuti, nag-decision lang naman. Hindi naman siya tumalon. So, dapat 5 pa rin. Sabi nga ni Albert Einstein, any fool can know. The point is to understand. So, napaka-importante po, wag lang makikinig, wag lang aalamin, dapat inuunawa. Dahil the moment inunawa nyo, may mga pagkakataon po, magkakaroon kayo ng ibang conclusion dun sa nadinig nyo. Number 3 po tayo. Yan. That leads us to number 3. Don't easily jump into conclusion. Yan. Normally po, nakaka-jump tayo to conclusion because hindi po natin ginawa yung una. Yes. Nakinig lang tayo, pero hindi natin inunawa. So, ang nangyayari po, nagja-jump into conclusion. Here's the problem with jumping into conclusion. We will come up with an action. Pag Oo. mali po ang conclusion mo, mali ang action mo, mali ang mangyayari sa sitwasyon mo. Kaya nga, lagi natin alalahanin, stop jumping into conclusions. Things are not always what they seem to be. Yung dinig mo, nako, baka iba naman talaga ang ibig sabihin. Kaya nun. napaka-importante po unawain kung kailangan magtanong, kailangan mag-aral, imbestigahan, bago po tayo to jump in any conclusion. May quotation si Epictetus dyan. Sabi niya, as you think, so you become. Diba? Pag iniisip mo, nagiging yung ka. Our busy minds are forever jumping into conclusions, manufacturing and interpreting signs that are not there. Kaya po, beware po, may mga normal po sa atin to jump into conclusion. Kaya po, dapat tayo, dapat po, dinidisiplina po natin ang ating sarili not to jump into conclusion. May nangyari, hindi pa natin alam hindi pa natin nadinig lahat ng kwento, hindi natin alam kung totoo yung nadinig natin, hindi natin alam kung totoo yung kinukwento niya. So, muna tayong to jump in any conclusion. Oo. Number 4, sabi natin, di ba, don't jump into conclusion. May dagdag, until you hear or see every side. Yan. Hindi po namin sinasabing bawal mag-jump into conclusion because kailangan po nating to jump into conclusion somewhere, somehow, so that we can come up an intelligent decision on a situation. Pero ang hiling lang po namin, bago ka maggawa ng conclusion, alamin mo lahat ng pwede mo alamin. Pakinggan mo ang lahat ng pwede pakinggan. Hindi dahil kinuwento niya, paniniwalaan mo na. Yun po yung side ng story niya. But hindi niyo po alamin yung side ng story ng iba. Pag sama-samahin nyo, maybe, to that time, pwede na kayong to jump into conclusion and to come up with an action. Kaya nga, if you are not sure, don't guess. Ask. Yan, isa pong magandang panuntunan po yan. May mga pagkakataon, di natin alam eh. Di magtanong po tayo. Kasi meron daw sides, maraming sides ang kwento di ba? Your side, my side, and the truth. And no one is lying. Sabi nga daw, memories shared serve each different. Totoo po, kuminsan po, hindi naman siya nagsisinaw, nagkataon lang, Oo. yun lang ang naalala niya. Yun siya, iba'y kwento niya, ba't iba'y kwento niya? Yun lang ang naalala niya. At the end of the day, magandang madidig mo lahat, and from there, you can come up with a conclusion to come up with an action. Yan. Sana marami tayong natutunan sa palaka na nakaupo sa dahon ng water lily. At para ganahan ka naman kumain, bisitahin po ang Butterberries Cafe Food Truck every Sunday from 9 a.m. to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering, tawagan po ang numero ng 323-610-9005.
Yan. Magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo global. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil continually gusto namin gumanda ang buhay nyo, continually bibigyan po namin kayo ng mga tips para mas lalong gumanda ang buhay. At sa araw na to, pag-uusapan natin ay ways to help others in your community or paano ba tayo magiging pagpapala sa iba. Ginawa po ito ng Save the Children. Okay, ilan po sa mga tips na pwede nyo pong gawin? Number 1, Get a flu shot. siguro tanong nyo, Oo. anong connect nun? Ito connect nun. Ano yan? Getting a flu shot, vaccine can help keep your family and your community healthy this season. Lalo na itong maraming beso-beso, di ba? Getting a flu shot is an easy and inexpensive way to help minimize flu cases which reduce stress on already overburdened healthcare So, ibig sabihin system. po, tayo po, pag inaalagaan natin ang ating katawan, malaking tulong na po yun sa mga tao na kapaligid sa atin dahil yung possibility magkasakit ka, maliit. So, yung possibility mahawa iba, maliit na rin. Napakagandang tulong na po yan. Self-care. Number 2. Yes. Number 2, help your local food pantry. Oh, ano naman yan? Alam niyo po, ngayon daw po merong estimated na 12 million children ang nagsastruggle po with hunger in America. Kaya sabi, kontakin niyo po ang inyong mga local food pantry or magbigay po kayo ng serbisyo ninyo. Your support will help them provide food items for families in So, need. napaka-importante po yun. Paano makakatulong yung pagkapakain? Number 1 po. So, yung gutom, natulungan mo kumain. Yes. Pero hindi po natin tumitigil doon. Dahil natulungan mo kumain, yung nanay na nag-iisip o yung tatay na nag-iisip na papakain sa kanya, hindi na po siya mag-iisip, hindi na siya mag-worry. Bakit po? Ang nanay at ang tatay na may anak na nagugutom at wala pong tulong, kuminsan nakakapag-isip na hindi maganda. Oo nga. At pag nakapag-isip na hindi maganda, sino po ang maapektuhan? Yung neighborhood. May mananakaw, Oo. o may holdapan, may ganito. Ayaw po nating mangyari yon. And one way po para maiwasan po natin yung mga problema ito, tumulong tayo magpakain at mag-alaga sa mga tao na nangangailangan. Totoo yan, sir. Number 3, para maging pagpapala, give blood if you are able. Oo nga naman. Kasi di ba Red Cross at saka yung mga ibang organizations, talagang in-need yan sa blood supply and have safe, healthy ways for you to do. So, napaka-importante po. Normal po yan na araw-araw may nasusugatan. Araw-araw may nangangailangan ng dugo. May na-hospital. May na-hospital. So, punto po, kuminsan po, kinaka po sila sa mga dugo. Napaka-importante tayo po bilang magaling na miyembro ng society. Pwede po tayo mag-donate ng ating mga blood. So that yung mga taong nangangailangan po, makakita nilang, uy, yung community pala nito, matulungin. So yung possibility po magtulungan kayo para pagandahin ang inyong community, nandun po kasi nakita po nila, they are people who cares. And because you cares, sila rin po matututong to care for other people. Yes. Number 4, volunteer your time. Naku, pag may oras ka naman, mag-volunteer ka. Ang dami niyan, ha? Pwede kang tumingin sa Facebook, sa inyong community. Volunteering is a great way to support your community. And volunteering opportunities can range anywhere from cleaning up, yung neighborhood mo, planting, at marami pang iba. Yeah, yun nga. Kanina pinag-usapan po natin, pag may nagugutom, kuminsan po, baka wala kang ikaw-contribute na pagkain. Pero pwede ka nang mag-contribute, magpakain. Yes, Sa mga oras soup, mo. Oras Oo. mo sa mga soup kitchen po, pupunta po kayo doon, papakain po kayo sa mga tao na nangangailangan, especially yung mga homeless. So, pwede pong pera, pwedeng in kind, pero kung hindi, wala po kayo noon at kulang kayo doon, pwede po in person. At kung meron naman kayo lahat, bigyan nyo po lahat ito para Okay. talagang makatulong tayo sa inyo. Pwede nga sa mga library, na daming mga volunteering activities. Number 5, check on neighbors and family members, especially those who live alone. Ayan, ito maganda po Katulad ito. ng mga elderly, may mga health issues, mobility issues, or are caring for children. Ako, schedule your time to remotely connect with these individuals. Totoo po, lalo na po dito sa Amerika, marami pong
bahay. Kuminsan isa lang ang tao. Oo. Bakit po? Kuminsan siya, yung elderly po, kaya mag-asawa lang sila. Kuminsan po, nalulungkot siya, marami pong pinagdadala. Kuminsan, hindi po mapagbili ng grocery. Why don't you check on them? And why don't you ask them if they need help? Oo. From time to time, kuminsan, one text away lang po yan. Kuminsan, kailangan lang po nila ng magdadala sa ospital. Kung may oras ka naman, may sasakyan ka naman. Ito po yung paraan para makapagtulungan po ang buong community para maging mas maganda ang ating community. Yan ang tulong ko pasa mo, di ba? Number 6, support local businesses or schools and child care center. Mm-mm. No? Whenever possible, mag-purchase ka ng gift cards to local shops and businesses online. Natutulungan mo yung komunidad. Totoo po yan. Pag kayo po yung, kung pwede naman tayo bumili ng kape sa malalaking mga tindahan. Pero may coffee shop po sa tabi nyo. Pag tinulungan nyo po yun, aasenso yung coffee shop na yun. Aasenso yung komunidad nyo. So, anuman po yung maliliit na tindahan, establishment, sa yung kapalig in your community, try to support them, try to buy things from them. Pag may bibili kang panregalo, diyan ka bumili. Ibig sabihin po, pag natutulungan nyo po sila, mag-i-improve po yung negosyo nila. Pag nag-improve po yung negosyo nila, mangangailangan na mas maraming empleyado. Pag nangailangan maraming empleyado, so mangangailangan yung mga taong walang trabaho sa inyong kapaligiran, magkakaroon ng trabaho. So, kung po yan, meron pong ripple effect yan at makikita nyo, yung isang bagay na ginawa mo, ang laki pala ng epekto sa inyong komunidad. Correct. Oo, yung may mga child care center dyan, yun ang, doon nyo dalhin yung mga anak ninyo. Number 7, stay informed and stay calm. No? I-share nyo lang daw po ang mga information from credible sources. Tandaan nyo, when you stay calm, others will follow. Okay, napaka-importante po yan. May mga pagkakataon po, may mga pangyayari sa inyong kapaligiran. Oo. Kailangan alamin nyo yun. Kasi po yung mga impormasyon na yun, makakatulong sa inyo to know what to do and what not to do. That's very good po. Pero ingat po. As you gather your information, just get it from credible. Oo. Baka naman, anday mo ng kinatatakutan, di naman pala totoo yung mga kwento. I-spread mo pa. O, tapos ito pa problema. Dahil gusto mo makatulong sa iba, i-share nyo pa, ipopost nyo pa, itatawag nyo pa, ite-text nyo pa. That's, mas nakaka-create po kayo ng panic, nakaka-create po kayo ng problema. Kaya napaka-importante, pag may nakuha po kayong news na tingin nyo kailangan malaman na iba, do your diligence. Due diligence mo. Yes. I-check nyo pong mabuti, itanong nyo sa mga kinaukulan, at pag nakasigurado ka, kalat mo na. Pero pag di ka sigurado, pag-isipan mo mabuti, baka ikaw pa ang mag-cause ng panic sa komunidad mo, baka mas malaking problema yan. Yes. Number 8, nako, eto importante, take care of yourself, no? And others. Practice yung kindness, patience, mindfulness, and encourage others to do the same. Kasi pag inalagaan mong sarili mo, mas makakatulong. Para po galing po yan doon sa ating golden rule. Do unto others what you want others to do unto you. Ano ibig sabihin nun? For example po, you want other people to be patient with you. Okay yun. But be patient to others. Yes. You want other people to be kind to you. But simulan mo, ikaw yung dapat maging kind. You want other people to help you. But again, ikaw magsimula, help other people. So when you Yes. do this po, pag kayo po ay kind to other people, unti-unti makikita po, magdi-develop po ng kindness, kaka-develop po ng helping one another, and when you do this, I promise you, you're gonna live in a community that you love so much because safe na, masaya pa, maayos pa, maganda pa ang relasyon nyo. Yes. Sino nagsimula? Ikaw. Tandaan nyo yan, ha? Take care of yourself. Ibig sabihin, be mindful of what you do, diba? And take care of others. Okay, sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at mamaya sa tulong dagdag kaalaman, Pag-uusapan natin ano-ano mga dapat at hindi dapat gawin sa darating na Pasko. magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibiti. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global figures siya po muli. At Avelyn Garcia, Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. kung saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, kapamilya, ilang linggo na lang. Pasko na. Ang tanong, game ka na ba? Nagawa mo na ba ang mga dapat mong gawin?
May mga dapat palang gawin. Marami ano? pong dapat Oo. gawin, lalo na sa Pasko. Kasi ang Pasko ay panahon ng pagdiriwang at kasayahan. Kaya kung minsan, ito rin ay punong-puno ng problema at kalungkutan. Kalungkutan, kalituhan, kainisan, kumisan, Nako. kaawayan. Ayaw po nating mangyari yan, may stress kayo sa darating na Pasko. Kaya po makinig kayo mabuti sa ating pag-usapan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano mga hindi dapat at dapat gawin sa darating na Pasko. Sa ating episode na, Do's and Don'ts for Christmas. Makinig po kayo mabuti. Marami po dito kakapulutan nyo ng aral para magkaroon kayo ng tunay na masaya at pinagpalang Pasko. 12 po ito, parang 12 days of Christmas. 12 tips po ang pag-uusapan natin ngayon. Pero, dahil mahaba po ito, 6 sa linggong ito at 6 sa susunod na linggo na tunay pong magpapaganda ng inyong Pasko. Number 1. Number 1, do make a Christmas plan. Kasi maraming tao kaya nalilito kapag Pasko kasi walang plano. Totoo po, isa sa malaking dahilan ba't marami sa ating Pasko ay nagiging stressful, nagiging problematic, nagiging chaos. Kasi po marami sa atin hindi nagpaplano ng maayos. Karamihan naman po nagpaplano, kaya lang kami sa kapos, kulang, hindi tama. So, iling ko po sa inyo, landing ko pa naman po tayo. Simulan nyo ng planuhin ng Pasko at bibigyan po namin kayo ng ilang mga tips para maging maganda ang inyong Kapaskuhan. Oo. Ano ba ang planning? Paalala lang ha. Planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now. Yeah, so ibig sabihin po nga plano po, dadalhin nyo po yung Pasko sa araw na to. Oh. At mag-iisipan nyo na ano bang dapat ko gawin para yung Pasko namin maging maayos, maging maganda. So susulat nyo na, gagawin nyo na. So hindi pa nangyayari, naisip nyo na at dahil malayo pa yung Pasko, magagawan po nyo ng paraan na mangyari yung gusto nyo mangyari sa araw na gusto nyo itong mangyari dahil nagplano po kayo. Kaya kailangan maghanda kasi by failing to prepare, you are preparing to fail. Ayaw natin. Yan. So yun po, napaka-importante. Pag hindi kayo nagplano, pagdidiriwang ng Pasko, as if, ang ibig sabihin nun, pinagplanuhan nyo ng maging malungkot, stressful, chaotic ang inyong Pasko. Yun po ang ibig sabihin nun. Yes. Kaya kung wala pa kayong written na nakasulat na plano pang Pasko, simulan nyo na bago maging malungkot ang inyong Kapaskuhan. Ang masakit po ito. Ang dami nyong ginastos, malungkot pa rin kayo, ay kawawa nyo naman. Okay, ito ha, ano-ano ba ang dapat planuhin? Planuhin kung Number 1. Number 1 ha, planuhin kung sino ang bibigyan mong regalo. Yan. So, unang-una pong plano, ngayon pa lang, pakisulat, lahat ng regalo mo. Kuminsan po kasi, ganito kayo, ay, regalo ako si ganito, si ganito, si ganito. Ay, si ganito pa. Problema, nakatapos ka na mamili. Maganda po, ngayon pa lang, sulat mo na. Nakasulat na. Si nanay, si tatay, si ate, sulat lang. Sino ang bibigyan ko ng regalo? So, meron kang 50 list o 50 people in your list. At least malinaw. Pagpunta mo ng shopping center, ay ito para tatay, kinanay. Yung po ang unang-una dapat may listahan ng bibigyan ng regalo. Eh ngayon, kung alam mo na kung sino ang bibigyan, dapat ang susunod, ano naman? Ayan. Diba? So, sa Planuhin listahan mo, may pangalan. Oo. Ano yung magandang balak mo iregalo? Ito kay tatay, ganito. Nabigyan ko siya last year, ganito, ito. Sulat lang. Hindi po ibig sabihin ko, ano yung sinulat mo, yun na. Kasi po, depende yung available sa pupuntahan mong mall. Pag nandun, maganda. Kung wala, pwede mo namang palitan. But at least, meron ka ng plano. Kung sakaling makita mo, shoot! Di no problem. So, una, sino? Pangalawa, ano? ang bibigay. Ito naman, planuhin mo rin yung bibilin mo mismong mga pagkain sa handa. Ayan. So, isa pang Diba? napakaiba. Pagdating na po naman sa handaan, kailangan, ano ba, baka anak ko, ano, hindi po ngayon palang sulat. Anong Pasko ba gusto niya? Gusto niya bang pasta, Oo. Christmas? Gusto niya bang Bistro Filipino. yan, gusto niya Ayan. Filipino food Christmas, American. Ngayon pala, sulat, iba po yung dating pag nakaplano yung gusto nyong kainin. Malayo pa yung Pasko para mapaghanda nyo. Yes, oo. Ito pa. Ay, plano mo na yung Regalo! Sino? Ano? Ano yung handa Handa, mo? okay. Oo. Planuhin mo naman kung anong gagawin mo sa araw ng Pasko. Dapat meron po kayong program. Ano gusto niyo mangyari? Ganitong oras, dapat ganitong oras, dapat ganitong oras, dapat... So that pagdating nung araw na yon, pwede mo sabihin sa mga anak, mga anak, ganitong oras ang gising, ganitong oras ganitong oras ang kakain, mabisita. Di ba ang gaan? Ito maganda. Biglang, may ganitong nangyari. So pwede ka magbago ng plano. Malayo pa.
para pagdating ng Pasko, kaya marami po sa atin nagpapanik, na stress kasi hindi ko alam kung ano mangyayari. Hello, nagplano ka, hindi ka na magpapanik dahil alam mo yung mangyayari. Yan. Number 2 tip. Number 2 naman na tips namin is don't. Kanina, do. Diba? Do plan. Ito naman, don't naman natin. Don't forget to budget and don't forget not to overspend. So ito po, wag kakalimutang mag-budget. At wag sumobra ang gastos. Oo. Delikado po yan. Kaya, eto, bakit? Kasi, by the way, ano ba yung budget? Yung budget kasi is telling your money where to go instead of wondering where it went. Yeah. Sabi ni Dave Ramsey. Kasi yan. po kami nangyayari. Oo. Ano po tayo pero? Gastos ka na Ang lang budgeting po is parang planning din. Ang pagkakaiba, planning about money. Tayo pero ko. Ito, pamibili kang regalo to. Ito pagkain. Ito ganito. Ito pandekorasyon. Lahat po nakasulat. So, kulang yung pera ko. Bawas ang regalo, bawas ang pagkain, bawas. So, hindi ka ma-over ang expenditure dahil mayroon kang budget. Yung po ibig sabihin nun. Oo. At syempre, may mga steps tayo na bakit? pwede Ganda po nito. malaman sa budgeting, di ba? Number 1, maglaan kung magkano ang total na budget mo sa regalo at sa Example, handa. this coming Christmas, Oo. meron akong $3,000 budget. Oo. Sa inang budget mo, okay na, $3,000. Susunod, So, alamin mo yung budget mo. okay, so 3,000. Okay, Oo. baka sabihin sa'yo, laki naman 3,000. O, O sige, 1,000 1,000 na lang. Oo, alamin mo ilang regalo ang gusto mong ibigay, no? Oo. So, let's say 50. 50 gifts. So, So, yung budget mo per person, i-divide mo yung 1,000 sa 50. So, ibig sabihin, meron kang $20 na budget. So, bawat maghahanap ka tao. ng product, Oo. ng regalo ng 20. Sir, kulang ko sa pera. Di bawasan. Basically, punto lang, ito yung handa mong gastusin, ito yung regalo mo para hindi ka ma-overspend. Yung pong ibig sabihin nun. Set aside how much and divide how many gifts. Ito, tanong nila, sir, parang may problema. Bakit? Tatay ko regalo, tapos yung kapitbahay ko pareho regalo. Huwag kayong mag-alala. May ibang technique. Ano yan? Pwede tayo maglagay ng levels. Level So, one. level 1, $700 para sa 20 people. So, $35 each yun. Sa level 2 naman. Ito yung mga medyo importante sa'yo. $35 each. Pwede yun. So, ngayon, yung level 2 mo naman, pwedeng $300 ang budget mo. So, yung 300 mo, i-divide mo yun sa 30. So, tigte $10. Yes, ito yung mga medyo malayo-layo sa puso mo, $10. Oo. So, ito maganda. So, maghahanap ka ngayon, $30, $10. So, di ba ang ganda? Hindi ka ma-over budget at sa na Pasko mo. Bakit? Nabigyan mo lahat yung mga tao gusto mo bigyan. Ang masakit, natapos ng Pasko, meron kang hindi nabigyan dahil naubusan ka ng pera. Problema yan. Ganon din sa pagkain, no? Ganon din sa handa. So, be sure not to overspend. Kasi overspending is, parang today steals freedom from tomorrow. Oo. Yun ang matindi. So, yung diba? kalayaan mo para bukas, kinuha mo na ngayon, hindi mo na magagamit dahil wala ka ng pera eh. So, ayaw po namin maging malungkot ang Pasko nyo. Parang masaya ang Pasko nyo. Butas naman ang bangko nyo, parang bulsa nyo, parang hindi maganda. Kaya nga daw, the quickest way to double your money is to fold it in half and put it in your back pocket. At Sabi huwag mo ni nang Walter. gastusin, yun po ang ibig sabihin. Oo, yun ang sinasabi mo kanina, no? Magarbo nga ang Pasko mo, pero butas naman ang bulsa Hindi po mo. Ayaw maganda natin yun. So gusto po namin, Oo. mag-budget kayo and do not overspend. Stick with your budget para maging masaya. Oo, so mas maganda, nagregalo ka, naging pagpapala ka, pero may savings ka pa rin. Kasi savings are like seeds eh. Di ba? Overspending is like the locust that devours the crop. So masisira po ang buhay nyo pag ginawa nyo yan. Kaya kung marami kang sobra, okay lang pong magregalo ng bongga. Pero kung kulang ang pondo mo, okay lang po kahit mura ang regalo, basta galing sa puso. Correct. Oo. Hindi kailangan bumili ng bagong damit. Yan, other Bagong gastos. sapatos. Oo. Kasi minsan parang inisip, Pasko, kailangan meron kang Tandaan mo to, bago. tandaan mo. Oo. Malamang, ikaw lang naman na makakaalam na hindi bago damit sapatos mo sa Oo Pasko. nga, Hindi oo. naman nila alam yun. Correct. So, hindi kailangan gumastos, magubos ng pera sa bagong damit. Marami pa tayong pag-uusapan, pero bago tayo mag-break, para sa mga nanalo ng Crown Plaza Manila Galleria and the Holiday Inn Manila Galleria gift certificates, we would like to remind you to check your email and coordinate with us through tulongkopasamo@gmail.com. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamo Global. Huwag bibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko
maganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mag-global. Vic Garcia bumalik. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic na ito, magbibigay daan muna tayo sa musical hair tips ni Jane Megan Chang ng Jane Rockstar Salon. Jane? Life should never be boring, so that you will be adoring. So color your hair and never be in despair. Yes, it boosts your confidence and spells the difference. Smile from ear to ear and don't let that gray hair appear. Oh, life should never be boring, so that you will be adoring. So color your hair and never be in despair. Boost your confidence and spells the difference. Smile from ear to ear and don't let that gray hair appear. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. Yes, you can be home. Ay, ang galing naman. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, pagpapatuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat at hindi dapat gawin sa darating na Pasko. Sa ating episode na Do's and Don'ts for Christmas. Nakakadalawa na po tayo. Ano po, review natin. Oo, Number sabi 1. natin, number 1, do make a Christmas plan. Plano para hindi po magkagulo ang Oo. inyong Christmas time. Oo, Number 2. number 2, yung don't naman. Don't forget to budget. And don't forget not to overspend. So, wag kakalimutang mag-budget at siguraduhin nyo, wag mag-overspend po kasi po magiging malungkot ang ating Pasko. Number 3. Number 3, do naman ulit. Start early. Ayan. Magsimula ng maaga para hindi mag-apura. So, ito po, kaya po ngayon pa lang po, kasi simula pa lang po ng Disyembre, simula kayo ngayon. Wag po kayo magpaplano pag 1 week before Christmas. O kaya, 2 days before Christmas, I promise po, mag-aapura kayo, may stress kayo, nako, magiging malungkot ang inyong Pasko. So, do start early. Sabi nga ng iba, naku, magsimula ka ng maaga para hindi ka mapamura sa mahal ng bilihin at sa traffic sa kalsada. Totoo po yan. Pag ikaw ay late ka, naku, mapapamura ka. Okay? Ay, wag Di ba, naman, sir, wag. di ba dapat, pag nagsimula ng late, mapapamahal? Hindi po. Mapapamahal ka na, mapapamura ka pa. Bakit? Kasi sa mahal, sa traffic, sa stress. Kaya po, hiling po namin ngayon pa lang. Actually, medyo late na nga kayo. Dapat namimili na kayo ng regalo few weeks ago pa. Pero pwede pa kayo. Okay, magsimula ka ng maaga para kung may makalimutan Yan. ka man, meron ka pang panahon para ito ay punuan. So, yun po. Bakit kailangan? Kasi may posibilidad na, ay, nakulang to. O kaya bigla man namin ka, ay, naku, ganito, wala sa listahan, hindi ko po nabili. Naiintindihan niyo po? So, madadagdag mo. Pero bigla na lang, late ka na. So, yung mga importante sa'yo, hindi mo nga nabili. Yung nakilala mo, nakita mong bago, hindi mo na rin bibili. Bakit? Wala ka ng oras eh. Yes. Okay, magsimula ka ng maaga para ma-enjoy ang Pasko na walang tensyon at konsolisyon. Totoo po yan. Ang masakit po ito, Pasko na. The night before Christmas, doon ka pala nagbabalot, doon ka pa nag-iisip, sino hindi ko nabili? Bukas pa ba ang tindahan? Hello! The day before Christmas, doon ka pa mamimili? So, bakit? Late ka nagsimula. Kaya ito po payo ko, start now, simula ng maaga. Kaya kapag maaga kang namili ng regalo, marami ka pang mapagpipilian. Eh po yan ganda, diba? pagsama. Ngayon, nagsimula ka na, punta ka sa tindahan. Ay, di maganda. Hindi mo kailangan piliting bumili. Sa susunod na punta, kasi marami ka pa namang araw eh. Pero pag nagsimula ka na,
Kung ano yung makita mo, bibili mo na, kahit mahal nito, kahit over budget to, kaya wala na akong oras. O yun po ang nangyayari na over budget ka, nakukonsumi ka. Bakit? Late ka nagsimula. Kaya kapag maaga ka nabili ng regalo, di ba, nakuha mo to. Eh kung wala kang makitang maganda, kinuha mo, pwede yung pang isuli, di ba, sa susunod na linggo. Totoo. Pansin niyo ba, yun po ang ganda pag maaga kayo nagsimula. At saka pag may nakalimutan ka, pwede mo pambalikan. Yan. Diba? Pag late ka na nagsimula, nakalimutan na, wala na, sorry. Wala na. So, ang ganda po pag maaga, marami kang panahon to recover, okay? Yung mga mali mo para maitama pa. Kaya start early. Number 4 tip tayo. Number 4, yung don't naman natin, ha? Don't overcommit. Yan, isa po. Nako. Makinig kayo mabuti. Napaka-importante. Isa po to sa nagpapalungkot ng ating Pasko. Bakit? Commit kayo ng commit. Sir, ano yung commit kayo ng commit? Parang ibita, okay, pupunta ka dyan, pupunta. Tapos hindi mo alam na double ka na. Puntahan nyo lang po. Yung talagang dapat yung puntahan. Kumbaga, okay lang naman mag-say no to events or obligations that will exhaust you or overwhelm you. Huwag ko masyadong, ay nakakahiya naman, hindi ko pinuntahan to. Hindi. Prioritize quality over quantity in your celebration. Mas nakakahiya po, umuo kayo, hindi kayo dumating. Mas nakakahiya po, pinaghandaan kayo ng taong inuukan nyo, hindi kayo dumating. Mas nakakahiya po, yun nangangako, pero hindi nyo namang ginagawa. Correct. So, mas nakakaya po Kaya yun. wag kang oo sa mga imbitasyon kung wala ka namang planong umaksyon. Tandaan mo, pwedeng nahihiya ka. Kaya ka nagsasabi ng oo, pero wala ka namang planong pumunta. Eh di ba mas magandang sabihin mo na sorry dahil may iba na akong plano sa araw na yun, I cannot come. So, yun po, napaka-importante po, So, matuto po tayong humindi kasi po, para po yung tao hindi ka na-expect. Para po yung tao hindi na maghahanda. Para po kayo, hindi na rin kayo mahihiya. Pupunta ba ako? Ito po pala, pag umuo ka, pupunta ba ako? Hindi ba ako pupunta ba ako? Ikaw din nagihirapan. Pero pag sinabi mo na, sorry, may iba na akong commitment, at least, period, wala ka nang iniisip na dagdag, mababawasan ng tension, mababawasan ng stress mo sa araw ng Pasko. May mga pagkakataon naman na gusto mo talagang pumunta. Ito, may mga pagkakataon ganyan. Kaya lang, nagkapatong-patong na yung schedule mo. Di ka tuloy nakapunta. Eh, paano kung naghanda yung mga nag-imbita sa'yo, di ba? Pero hindi ka naman dumating. Medyo hindi maganda. Yung sinasabi natin kanina. So, may mga pagkakataon po, talagang may nag-iimbitan, di mo type. Sabihin mo talaga may appointment ka. Oo. Tama, hindi nila. May mga pagkakataon, gusto mo na talagang pumunta dahil type mo. Ganun naman talaga mga pupuntahan eh. Kaya lang, checkin mo muna, may nauuhan ka naman ng oras na yun. Yes. Or kung talagang gusto mo pumunta, pwede naman po eh. Lunch sa kanya, dinner sa kanya. O kaya, sandali dito, AM, PM break sa kanya. Kung talagang gusto mo, kaya lang masikip po yun. Kasi tandaan nyo, Pasko, matraffic. So, hanggat maaari, huwag kayo oo na oo. Piliin nyo lang po talaga yung mga gusto nyo puntahan. Sana mula sa araw na to, huwag kakalimutan ang payo namin. Sometimes, you need to say no to honor your yes. Totoo po, napakaganda po Diba? paalala po yan. Sometimes, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, you need to say no to honor your yes. So, ano ibig sabihin nun? May mga pagkakataon po kasi, ganito, dahil ayaw nyo pong mag-no, yes tayo ng yes. At ito ang problema natin. Dahil nagkapatong-patong po yung ating ma-schedule, yung sinabihan natin ng yes, hindi na natin ma-honor. Hindi na natin na mapupuntahan dahil mayroon na tayong iba pang pupuntahan. Yung pong sinasabi natin, to honor your yes, you need to say no. Hindi pwedeng yes ng yes sa lahat ng imbitasyon. So please, mula sa araw na to, to honor your yes, you need to say no. Napakadami nating natutunan ha sa mga do's and don'ts for Christmas, pero meron pa kami idadagdag. Mamaya itutuloy natin ating usapan kung ano-ano mga dapat at hindi dapat gawin sa darating na Pasko. Magbabalik pa po ang tulog ko pa sa Magloban. Huwag bibigyan. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia pumalit. At Avelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, magbibigay-daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako.
Sa buhay, lahat tayo nasa flight. Lahat abala, flying high, enjoying life, and thinking, this is great! Wala namang problema. Pero paano kung biglang may flight emergency? Or worse, biglang kailangan mo ng emergency exit? Here's where your financial parachute comes in. Kung bigla kang mawala ng financial stability dahil sa critical illness, hindi mo naman laging kayang solusyonan mag-isa, di ba? Gusto mo man makatakas sa problema at tumalon sa ere, pero hindi pwede. Tatalong ka ba ng walang parachute? Hindi, di ba? Kaya andyan ang living benefits. Parang financial parachute na laging ready in case of emergency. Imagine nilang ito. Kung wala kang insurance with living benefits at bigla kang nagkasakit, no income pa, para kang lumundag sa ere na walang parachute. Ouch! Yan, besh. Good luck na lang sa landing mo. Pero kapag meron kang living benefits, hindi ka magpapanik. Alam mo na may soft landing waiting for you. Tutulungan kang hindi bumagsak sa financial hardships. O ano, intensified ang support mo, di ba? So, next time na may mag-offer sa iyo ng life insurance with living benefits, huwag kang defensive. They're giving you a financial parachute. In case life throws you out of the plane, you have something to soften the blow. You'll be glad you have it. Ito po si Gina Cristina, handang tumulong na mabigyan ka ng financial parachute. Call or text me at 323-244-9784 or send an email to tulongkopasamoglobal@gmail.com. Until next time! Maraming salamat, Gina. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano dapat at hindi dapat gawin sa darating na Pasko. Sa ating episode na Do's and Don'ts for Christmas. So, review lang po tayo. Number Okay, 1, number 1. don't make a Christmas plan. Number 2, Yes, number 2, don't forget to budget and make sure huwag kayo pong mag-overspend. Yes, Number huwag kayo 3, mag-overspend. Oo. Number 3, do start early. yan, pinag-usapan. Magsimula po kayo ng maaga. At number 4, don't overcommit. Huwag oo ng oo sa bawat imbitasyon. Because sometimes you need to say no to honor your guests. Number 5 na po tayo. Ito, controversial ito. Number 5, do recycle and reuse Christmas decors and gifts. So, ibig sabihin po, ang ibig sabihin, pwede pong mag-recycle at mag-reuse ng gifts at decor. Because yan po yung malalaking gastos natin sa Pasko. Yung regalo at yung pampaganda at dekorasyon sa ating bahay. Pwedeng mag-reuse. Okay? Paano yan? Kasi hindi man kailangan bago ang Christmas decor mo. Pwedeng gamitin mo ulit yung mga nagamit mo nung nakaraang taon. Para hindi masayang. So, ibig sabihin po, Correct. ginamit mo last time, gamitin mo ulit. Parang ka na bumili. Ibahin mo lang ng konti, ibahin mo ng lagyan lugar. ng twist. Okay, Oo. yung Christmas tree mo nandito, ilipat mo dito, palitan mo konti, yung ikot mo ng konti yung mga dekorasyon. So, hindi kailangang gumastos ulit ng decor this Christmas. Yes, kung sawa ka na sa mga Christmas decors mo, pwede kayong mag-exchange decor. O yan, isipin nyo, Diba? malamang tanong nyo, ano yung exchange decor? Ito pa, siguro nadinig nyo na yung salitang exchange gift. Oo. Tama. Ano yung exchange decor? Ito po yun. Maghanap ka ng kapamilya o kaibigan na may decor last year. So, ano gagawin? Tatawagan na, Mare, sister, brother, ano yun? Palit tayo ng decor para feeling ko bago yung decor ko, feeling mo bago yung decor mo. So, ibig sabihin po, yung kanya, lalagay ko sa bahay ko, then feeling ko bago, siya, yung akin, lalagay sa bahay niya. So, bago, ito maganda. Pareho kayong walang ginastos. Ang tawag doon, exchange decor. Hindi lang exchange gift. Can you imagine magkano matitipid nyo pag ginawa nyo exchange decor? Yes. Oo, ang ganda nun ha. At hindi lang yan, pwede rin tayo mag-recycle ng mga unused gifts. Siguro tanong nyo, ano naman Oo. yung unused gifts? Ito po yon. For example, may regalo ka na natanggap last year. Oo. O early Christmas gift na natanggap mo. Hindi mo naman gagamitin. Wala ka naman balak gamitin at tingin mo naman hindi para sa'yo.
pwede mong gamitin ito, irigalo sa ibang tao. Correct. Sir, di ba pangit, masamang ugali yun, nirigalo sa'yo dahil ibibigay mo sa iba. Mas masamang ugali po ito, nirigalo sa'yo, hindi mo ginamit, tinapon mo. Sayang, mas maganda, binigay sa'yo, binigay na sa'yo, yun na yun, may karapatan ka nang gawin kung anong dapat mong gawin dito sa regalong binigay sa'yo. So, pwede mong i-recycle para may Yes. mapagpala kang iba, baka nangangailangan ng regalong yun. Correct. Oo, kasi minsan parang nakatambak lang sa bahay mo yun eh. Pwede mo nang pagpalain yung iba. Pero alam nyo bang pwede ring mag-recycle ng used gifts? Yan, lilinawin natin ha. Oo. Kanina, recycle, unused. Oo, unused. Ibig sabihin, dinirigalo sa'yo, pwede mo ibigay sa iba. Pero may tip lang ako doon ha, siguraduhin nyo lang yung nirigalo sa'yo, pag nirecycle nyo, huwag nyo ibabalik siya nagregalo sa inyo. Huwag lang yan. Pero ito po sinasabi nyo, iba na po, recycle, use. Ibig sabihin, may nagregalo sa'yo, nagamit mo na, iririgalo, pwede pa yun. Halimbawa, may luma kang cellphone, Yeah. may luma kang computer, damit na iniregalo sa'yo, nasuot mo lang isang beses, no? Pwede po yun. For Pero example, pwede naman mapapakinabangan ng iba. For example, kami, may maraming Pasko po ang regalo namin sa anak namin, cellphone. Pero hindi bago. Ito po yung Oo. cellphone namin, bumili kami ng bago, yung cellphone namin, ang bibigay namin sa anak namin. So, pwede niyo pong gawin ito sa pamangkin niyo, sa pinsan niyo, wala siyang cellphone. O gaganda yung cellphone niya kaysa cellphone ginagamit niya. So, pwede po yun. Pwede niyo po ibalot. Ma-appreciate nila So, yun. pwede po magbigay ng used gifts. Okay? Please, gawin niyo po ito. Makakatipid at gaganda po ang ating Pasko. Number 6. 6, ito. Oo, don't forget to bring a lot of patience. Ayan, isa pong payo po namin sa inyo. Siguraduhin nyo, huwag nyong kakalimutang magbaon ng pasensya sa Pasko na to. Ano ba ang patience? Patience is the ability to remain calm and composed while waiting for something or enduring difficult circumstances without becoming frustrated, angry, Upset or o upset. stress. Okay. So, yun po. Kailangan pasensya po tayo. Dahil napaka-importante po ang pasensya itong Pasko. Alam nyo bakit? Pwede pong sirain ng impatience ang Pasko at celebration Oo. dahil naging impatient ka. Naghihintay ka ng roasted beef or chicken, nagagalit ka na. Tandaan mo, patience is a valuable virtue that helps individuals navigate challenges, delays, and setbacks with resilience and understanding. Number 1, nainis ka, late dumating yung bisita mo. Malamig na tuloy yung pagkain kasi tagal-tagal nyo. Celebration nga, galit ka. Number 2, late magbihis ang asawa mo. Late ka na, pupuntaan pa tayo. So, pasensya. Magbaon po tayo ng pasensya. Oo. Kapag wala kang pasensya, maghanap ng murang regalo, baka magsasara yung bank account mo. No, may mga tao, wala kang Oo. pasensya. Regalo. Tama na yan. Okay na yan. Kahit mahal yan. Dahil sa walang pasensya, laki din ang gastos mo. Magbaon ka rin ng pasensya dahil kapag wala kang pasensya sa Nako. traffic, nako, baka ang lakad mo maporda. May pupuntaan ka dahil mainit ang ulo mo, nabangga ka tuloy, natsiraan ka tuloy dahil wala ka kasing pasensya na pasensya. Importante yung pasensya. Magpasensya ka rin sa kapamilya mo, kaibigan mong madrama, malamang masasama pa yung ano mo sa pelikula. Okay, Diba? pag hindi mo pinagpasensyaan yung taong madrama, alam mo mangyayari? Masasama ka sa pelikula. Ikaw pa, bida. Hindi lang ikaw ang mabida, baka ikaw din ang kontrabida. Oo. Bakit? Madrama siya. Okay, lahat tayo magawa ng mga tao po pagdating na Pasko, nagiging sentimental, na yung madrama. Huwag mong papatulan, papaya ako siya sa kadramahan niya. Pero pag hindi mo pinagpasensyahan, ikaw ang sisira sa mood ng Pasko. Bakit? Wala kang pasensya. Kapamilya, sana marami tayong natutunan sa ating mga pinag-usapan. Pero at next week po, tutuloy pa po natin ang pag-uusap sa do's and don'ts about Christmas. Meron pa po kaming 6 na napakagandang tips na pwede niyong gawin para maging masaya, pinagpala ang darating na Kapaskuhan. Yes, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng ating buhay at ng ating mahal sa buhay. Dalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa Paskong darating. Dalangin po namin ang bawat isa ay magkaroon po ng matiwasay, masaya, stressless na celebration itong Pasko. Pero ang pinaka-importante po, huwag po sana namin makalimutan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan.
Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po niyo ang pamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasabi. At sama-sama natin pagandahin ang ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako lang po si Avelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda